Morning sa lahat. Lakad na naman tayo ngayon. Panibagong araw, panibagong trabaho. Kahit hindi pa tapos yung mga nakapilang trabaho, panibago. Pero singit lang to. Ay meron tayong titing ng sigunyal or crankshaft. No. Pupunta tayo ng Baysa ngayon. So doon natin i-pick upin yung yung crankshaft na yun. Yung crankshaft na yun is pang forward 6014. So dadalhin natin yun sa machine shop, papacheck natin kung tama pa yung mga standard na journals niya, tsaka kung walang tama yung mga journal, kung walang hairline, walang marka na pangit yung ikot ng bearings, no? Dadalhin lang natin siya sa machine shop, papasukat natin, then ibabalik natin dun sa may-ari. Kailangan lang natin ng approval, hingin lang nila yung approval natin kung okay ba yung crankshaft na kanilang kukunin. So actually ito pinakisuyo lang. So yung forward na yon na binili, yung close band, galing sa amin yon sa binyahe yon by land, inuwi ng Zamboanga, Mindanao, no? So, nagamit naman nila doon, kaso nagkaroon ng leakage yung kanyang langis sa likod, then natuyuan ng langis, kaya bumigay, nasira yung kanyang crankshaft, kaya kailangan palitan. So yun yung titingnan natin ngayon. Tara, samahan niyo ako.
bawal doon. Malaking shop yun. Wala tayong permiso. Hindi tayo authorized na mag-video doon sa loob. No? Balikan ko lang kayo mamaya. So ito na yung crankshaft na titingnan natin. 2 piraso yung pinadala ng may-ari ng shop. So tayo na lang ang mamili kung alin dito sa dalawa yung ating piliin. So akin, kaya pinadala niya. Bahala na daw ako kung alin yung mapipili ko. So ito yung 0.25 na pala siya. May nakalagay na, ibig sabihin na grind na siya. Pero ito yung orig na crankshaft na Japan. Legit na Japan to. Yan, nakita yung marker niya. Yan yung 4060. Yung orig na Japan talaga na crankshaft. So since na hindi na to standard, pag-uusapan na lang muna namin kung ito yung itutuloy na kukunin. Kasi yung usapan kasi standard eh. So ito makikita nyo, yan yung ME code ng mga replacement na na crankshaft, mga bago China So ayan may mga tama na hairline. Then ito na yung napili natin, yan na yun siya. Yan yung Japan siya na crankshaft. So pinamarkiran ko na yun siya para yun ang pipiliin natin. Then i-create na natin yan. So ito yung China. So maganda pa sana to. Kaso nga replacement. A few moments later. Yun. Nagbabalik ako. So update ko sa pinunta natin kanina sa crankshaft. So ayan na. Nakakarga na siya sa likod. So ang kinuha ko na lang na crankshaft is yung hindi na siya standard 0.25 na. So kasi yung dalawa kasi yan dalawa yung pinagpilian natin, kaso yung isa hindi maganda yung standard siya, kaso tingin ko hindi na siya original Japan so mas pinili ko na yung oversize na lang kahit na hindi na siya standard. Pero hindi ko na rin sinabi dun sa may-ari na China yung isang niya, China yung isang sigunyal niya. Okay, para wala nang pag-usapan pa doon na pipilit niya na urig kesyo bagong tanggal sa makina. Sa tayo alam natin kung paano tumingin ng mga surplus parts o yung mga replacement parts lang So yun na, inabot na tayo ng alauna na wala pa tayong kain. Bumuhos pa yung ulan, lakas na ng ulan. Diretso pa tayo ngayon ng Quezon City. Doon na natin to ilagay sa crate. Gagawa tayo ng crate doon para bukas man o kung anong oras po ng pizza gusto ni Amo na ipadala doon sa Zamboanga. So pwede na ipadala Yan na, nasa likod lang. Sinabi ko naman sa kanila na hindi ko gusto yung isang crankshaft na standard. Dito pa rin ako sa 0.25 na. Ibig sabihin, bawas na. Hindi na siya dun sa standard na sulfat. Mas lumit na siya. Kasi, yun nga, Japan pa siya. Yung isa kasi duda ako na China na. Pero ayaw ng mga mini nila na China kasi bagong kinalas lang daw nila yun sa makina. Diba? So, okay lang yun. Hindi na tayo makipagpatalo pa doon. Kung ano lang yung napili natin, yun lang ang kukunin natin. Kung nagkasundo sila sa presyo, yun na ang kukunin. Kaya nagkasundo sila dyan sa isa, yun na yung kinuha ko. So sabi ko naman, may mga hairline to, pero ibalis na lang nila. So yun, biyahe tayo, sugod na naman tayo sa ulan. Ulan ngayon, ulan. So ba? Wala pa tayong kain, hanap pa tayo ng makainan mamaya pagdating doon. Sige, hindi na tayo mamaya doon pagka na-create ko na yung sigunyal. Tips nga pala pagka gusto nyo kumuha ng sigunyal na surplus,
Para hindi kayo malito, pagbabasihan nyo na lang sa bakal, no? Kung may may pangtuktok kayo na magandang bakal yung may pagkasiro. Sa akin kasi ginamit ko yung engine valve. Tutuktukin mo lang. Dapat yun, pagka wala kang idea kung Japan ba yun o China, ang tunog ng Japan, matining yan. Pagka pinalo mo, matining. Dito lang ng China, iba yung tunog. Hindi siya matining, parang patay yung pagkatunog niya. Yun lang kung wala kayong idea. O pagdating doon sa part number, Japan, wala talagang yan. May number man yan, isa, dalawa lang. Yun. Sige. Ayan na. Inulan na tayo. So, change of plan. Doon na natin gawa ng krito doon sa garahe, no? Doon ang forma nito. Kaya pala dapat pupunta kami doon kasi may kukunin kaming isang KC-27 na unit. Kaso walang tao doon sa pagkukuhanan na pwedeng mag-pull out sa unit na mag-assist, doon, wala. So, yun na, ilan kasi umiiwas ngayon sa pandemic na to, sa virus, umiiwas. Kaya yun, wala, hindi tayo matutuloy. So, dito na naman tayo sa baha, lusong na naman tayo nito Ay nako, matay na naman tayo sa baha nito. Pag ito talaga bumaha pa doon, ayaw ko nang ilusong to. Mahirap na matsambahan yung natin. Matsambahan yung ating intake, mapasukan. So, gastos tayo ng malaki. Parang shop tuloy tayo, nauwi na naman tayo sa baha na issue yung baha, dapat gawin ay iwan ko ba haba nito laki ng yarda nila, may ganyan kalaking yarda. Sarap magano ng mga sakyan dyan, maglaro maglalaro lang tayo dyan.
Dito na tayo. Ang ating destinasyon. Tayo lang sila, oh. Ayan, oh. Kasama natin. Ayan na. Mag-crate muna kami. Gagawa muna kami ng crate nito, man. Sigunyal. The next day. Liha ang dala pala. Liha? Itong ano, ito yung sigunyal kapo ng ano. Ng 61.4. Ganito yung liha para dun sa housing nung ano. Kalawang yung kalahati eh. May umido. Kailangan tanggalin yun.